Could it be that up in heaven? Once again, good evening to all of you. And tonight, atong ipadayon ang atong soul winning training. Training yun kinahanglan mag one-on-one yun ikaw man. Alright? So, we are now, nagpadayon ta sa assurance. And then, this is soul networking number 14. Number 14 sa atong soul networking. So, kung ato ning ma-series nila mga kaigsunan, maablig yun ang ilang unang-huna kamahin sa kaluwasan, nga ang kaluwasan di yun malangkat ni bisan kinsa. Now, the title for our message tonight is God's Way of Assuring Us. God's Way of Assuring Us. Na ay mga pag-assure nga madasig ta sa atong mga kaigsuonan sa simbahan, nga makadungog ta, ingnon ta, once nga ikaw luwas na gyud ka, makadasig na oy. Di ba? Pero pag abot nimo sa unahan, na naman siningon, kuan di tinuod di na. Miyo na sad ka. Basin tinuod no, di na tinuod kay istorya raman gud na. Pag abot sa unahan, luwas ka. Basin tuod di no. Wala di nagug kaluwas pag uli. Pagsimba nimo, luwas na sad ka. Pero iniguli nimo, mawa imo kaluwasan. Agoy. So, questionable na siya mga kaigsunan. But, ang atong paminawon tonight is God's way of assuring us. Unsa may mga pulong nga iyang gihatag nato diri sa Bible para makaingon gyud ta nga ang assurance gikan gyud niya. Ang assurance, siya yung nagsulti, siya yung nagsaad, siya yung nagpromise ba nga luwas yung ka. Na, kung luwas ka. Alright? So, sa di ba mo padayon sa mga points, let's all stand, bagampo sa ta. Our gracious Heavenly Father, tonight we thank you, Lord, for the strength that you have given to us. Salamat kay Lord sa mga lingaw-lingaw na mo kaganina. And salamat nga na ay init sa adlaw, pero igo lang nga namula ang mga panit, pero wala gyoy nakuyapan, walay na dehydrate, walay na naigo gyud ka init. Apan salamat kay Lord nga ikaw nagasapnay kanamo and protecting us and allowing us to enjoy the day. And tonight, Lord, I pray that you will continue to bless us with your wisdom as we listen to your message, O God, about assurance. And I pray, Lord, that you will use me also, empower me tonight for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. And you may be seated, please. So there are three things nga itong isgutan tonight, how God assures each and every one of us about our salvation. Okay? Ganahan ba ka nga makaingon jud ka nga wa na gyud? Close deal, luwas na gyud ko. No, imong gyud ang imong gi-disciple. Gusto ba gyud nimo nga masiguro gyud nimo nga tonight makaingon jud ka, wa na, close deal. Wa na gyud lugar ang yawa sa akong kasing-kasing. I will go to heaven when I die. No, ganahan ba ka? Ingna gyud na inyong disciple, is sure gyud na mga kaigsunan. Now, number 1 nga pag-assure sa Ginoo nato, we are predestined. Naa pa ka diri sa kalibutan, giingnan na ka sa Ginoo, ang imong padulngan, ang akong gingharian yun. All who are saved were chosen by God before the foundation of the world. We should thank the Lord for this and strive to bring praise to His name. Ang tinuod nga magpasalamat sa iyang kaluwasan, himayaon ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Because it is so easy to say, I am saved, but your life is not honoring God. No, sayon kay pag-ingon nga ako luwas ko nadawat na nako ang Ginoo adtong tuig, napay tuig. No, napay buwan, napay adlaw, napay oras. Satak na nga kompleto. Pero wala man gipasundayag si Kristo sa iyang kinabuhi. So, kaya kayo isulti sa tao mga kaigsunan ang tuig, ang buwan, ang semana, ang adlaw, ang oras, kaya niya isulti, no? Pero ganong di man niya mapasundayag si Kristo sa iyang kinabuhi.
So kung tinuod gyud tang naluwas, magpasalamat ta. Ang pamaagi sa pagpasalamat sa Ginoo, himayaon nato siya sa atong kinabuhi. So mo na kita unsa may atong ipasalamat sa Ginoo, laliman ka na mga kaigsunan, gipili ka before the foundation of the world. Atong basahon ang bersikulo ha, Ephesians chapter 1 verses 3 to 12. Tanaway ko sa Gingo's Bible. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kana pa lang, kung tinuod kang luwas, mga kaigsunan, naa na ang panalangin, gipanalanginan ka sa Ginoo, gikan sa kalangitan, laliman ka na mga kaigsunan, with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. In verse number 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Kano sa kagipili? Nataw na ba ka na? Anak, ka-amazing ang Ginoo. Naliman ka na unsay ang gingon, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. In other words, wag gibata mga kaigsunan nga unwanted. Kung gialaw na sa Ginoo nga nataw na siya, predestined na nga mataw na siya. Amen? Ang nakanindot, wala pa nataw, gipili na. Muna pasalamat jud mo nga sigurado mong napilian kay naa mo sa iyang lawas. Daghan pa kayong luwasunon mga kaigsunan, wata kay bawg pinili ba na sila o dili na sila pinili o para mahibaw-an nato, go and preach the gospel to every creature. Dili ta magparehas mga igsoon anang mga pagtulunan nga dili na kinahanglan sinner's prayer, di man makaluwas ang sinner's prayer. No, wala ta nagtudlo diri mga igsoon nga kung dili mo sinner's prayer, dili maluwas. Wala na, di na siya part sa salvation. But it is a way to guide sa imuhang gitudluan ba how to get saved. Kay klaro kay gingon sa Bible, confess. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, thou shalt be saved. Now, kinsa man nga unbeliever, kamauna mo confess. And that is why here we are, kita nga mga siguradong luwas, di ato silang i-guide. Pero garantisado ba nga sa diyang nag-sinner's prayer mo, nisabat siya, naluwas siya. Maunang ipadayon na to ang pagtudlo sa kaluwasan. Hangtod nga moabot ang punto siyang kinabuhi nga siya gud mismo bisagwa ka, siya gud mismo iyang isyon ang iyang kaugalingon, Lord, siguruhon gyud nako ang akong kaluwasan. Dawaton tika. Kaya mo sa nahitabo nako. Without somebody else, ni forward ko mga kaigsunan, usa sa mensahe sa katipunan, ni forward ko, gi-make sure gyud nako akong salvation dito sa altar. No? I do not know kung asa gyud natong pitsahan na dawat nako ang Ginoo. Posible man na, nga di yun mo ma-sure ba? Kaya naa man ang imong desire, pero naa imong doubt. Nya, kaman ang imong kadasig, unya pagkauman, naroon sa imong kaguol. Pero ayaw yung hunong, hangtod ma-sure ni mo. Amen? So, kung na nakanindot, naanay gi predestinedaan. So, pasalamat ta mga kaigsunan nga karon naata sa iyang lawas. Pero ang ako lang yung hangyo ninyo, siguro ag yung luwas ka. Ayaw pagluwas-luwas lang. Kinahanglan luwas gyud. Before the foundation of the world, without na, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Tanawa, giunsa ka, gipredestined na ka. Nga maunsa, nga ma-adapt. Naana ang adoption. So kita nga mga hintil,
Wa man niya gi-adapt ang mga Jewish. Kaya naaman siya dito. Dito man, ang mao man na nga race ang gipili sa Ginoo. Chosen generation man na sila. But who are the predestined generation? Kita. Mga kaigsunan, having predestinated us unto the adoption. Kinsa man ang i-adopt? Ang mga Gentiles. Adoption of children. By who? By Jesus Christ. Not religion. Not works. Ang ni-adopt nato si Kristo to Himself. Tanawa na unsa kanindot na mga kaigsunan, according to the good pleasure of His will. So, sa ato pa mga kaigsunan, kalipay sa Ginoo na maluwas. Kalipay sa Ginoo nga manulti ta sa Ebanghelyo. Kalipay sa Ginoo nga naay mo confess sa ilahang sala ngadto sa Ginoo ug dawaton si Kristo sa kasing-kasing. It is God's pleasure. Kay iya man ang will. Iya man ang kabubuton. Unya mo na pleasure mga igsoon nga gitawag og good according to the Bible. It is a good pleasure. Mo na kita ang mga Kristiyanon pag muliwat ta sa Ginoo, malipay putog na maluwas. It is also our good pleasure. Amen. Kay ang will sa Ginoo mao po imong gibuhat, nahimo nimong will. Pagkanindota sa Kristiyanon kung ingon ana. Verse number 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. It is God's working that when you go from one place to another, pag nahibawan kang anak ka sa Ginoo, wa gyoy barrier. Have you tried that? Wa gyoy barrier mga kaigsunan. Unya, makahibaw sad ka kung dili siya tinuod nga brother. Mahibaw ka, oy. According to their fruit. So, mo na, distansya po dayon ka. Pero kung tinuod, same faith, muadto ka sa laing lugar, unya, muadto ka, oy, Baptist Church. Oh, at least ba, Baptist Church? No, dili na tanan Baptist ron nagtinarong. Kaya naanay ka Baptist ron para maguba lang yun ng mga Baptist, mga igsoon. Walay distinctive ba? Wala kay baw sa ilang gibarugan. So, kanang tarong nga Baptist, malipay sila mga kitag Baptist tagalaing lugar, oy. Kung ato ka sa probinsya, patay yung manok. Sigurado gina, maghilak ang kapayas. Kaya mo man na dito'y uso. Wa may sayuti kayo, kapayas. Maghilak ang kapayas, oy. Ang manok in town, goodbye. Amen? So, mo na nakanindot ba? Accepted ka? Pinangga ka? That is God's working. Dili na tungod kay mga maing tao, ang mga Baptist. Dili, oy. That is God's working. Mo na iyahang mga kanagkalihukan sa kinabuhi nato, mga igsoon. In verse number 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Kanindot anak paminahon nga ang pagpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala tungod sa kadato sa iyahang grasya. Di gud nga ikapang kuan kanang pasigarbo ba? Amen. Di ta angay manghinambog ani atong kaluwasan mga igsoon. Kay grasya ni nadawatan nato sa Ginoo, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Mga igsoon, aton isabton, wherein He hath abounded toward us in all wisdom. Ang Ginoo nagkuan nato, nagdrive nato o dili manipulation, pero iyatang gitagaan mga igsoon og wisdom. Tanawag unsa iyang gibuhat, not only wisdom, but also prudence. Unsa man ang prudence? Ang pag-amping sa kinabuhi. Maampingon nga kinabuhi, mga kaigsunan. So dapat ang Kristohanon naa nagsalig, naa naglakaw diha sa wisdom sa Ginoo,
ug sa pag-amping sa kinabuhi, kanang prudence, carefulness not to commit mistakes. Maunay Kristohanon. Okay, sa may nagtabang ni mo na, ang Ginoo. Kaya bisag unsaon na itong careful, mga igsoon, na may di careful. So siya mo take care anang mga taong dili careful para dili ka madamay sa ilang pagkadanghag. Are you listening? Mo na, kita, ato lang yung sundon ang Ginoo, maunay carefulness sa mga Kristohanon. Following the footsteps of the Lord. Number 9, verse number 9. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. Kaning mystery diri, mao ni siya ang kaluwasan nga tanawan ng uban nga dili bitaw giablihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing for salvation, mystery gyud. Luoy kayo sa usag tudlo. Bisag unsaog tan-aw sa Bible nga ang ilang gi-worship dili tinuod nga Dios, bisag unsaon. Wa gyud blinded jud. Are you listening? Mas maayo pala gining literal nga buta, makabasa pa. Makaibaw pa gani ug unsa ning kwartaha gihatag ngano sa kalibo na. Ngano taka ka 50 raman eh. O ikaw, tagakag kwarta niya, ipahikap-hikap lang sa imo ha, makaila ka kagunsa na. Grabe kayo nag-ilanan. Di ni mo mailad ang buta. Hasta sinsiyo ba, makaibaw kita, maglibong kita. Ang piso, murag 5. Ang 5, murag piso. Manhimo pang danghag ni atong mata mga igsoon. Pero ang buta, di gyan mailad, oy. Piso ni, di ni 5. Pone-pone. Grabe ni mga buta, oy. Pero napoy buta nga dili pud kakita ilang kamot. Mo nay double blind. No? Daghan mga tao, mga kaigsunan, buta sa pulong sa Ginoo. So kinsa may nagbuta nila according to the Bible? Blinded by the devil. Wala gialaw sa yawa nga madanagan sila sa kahayag sa pulong sa Ginoo. Mo na luoy kayo bisan saan imong pasabot sa pulong, di gyud sila kasabot mga kaigsunan tungod kay naalihan man. Naalihan, mystery gihapon. Pero tanawa sa tanang luwas, having made known unto us the mystery of His will. Unsa gina iyang will? And this is the will of my Father. No? Nga ang anak gipanaog jud diri. Unsa gibuhat sa anak? Gihatag iyang kinabuhi dito sa cross. That is the will of God. Mystery na kay giselebrate pero wala na luwas. Gisigig hinumdom matag tuig pero bisan saon nila hinumdom, inig kahuman sa ilang paghinumdom, pangutan-a bisag katong nagpalansang-lansang, pangutan-a kung mamatay ka karon, sigurado ba kang malangit imong kalag. Ang ituba gana, ausyaro, kapila na gani ko, sa ratong tuiga kung nagsugod og palansang. Syarog di pag yun to makredit sa Ginoo, di ito makredit yun. No good works could be credited for salvation. Because it is God's mercy, not our own effort. It is God's mercy nga maluwas ta mga kaigsunan. Mao na nga according sa iyahang kanang good pleasure which He had purpose in Himself. Mao naggihatag si Kristo diri sa atoa para luwasunta. In verse number 10, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, or which are on earth, even in Him. Usa kadlaw, pundukon na unya sa Ginoo, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So nindot kaayo, sa dihang wa pa ka naluwas, even bisag wa pa ka nataw, before the foundation of the world, you are chosen, you are predestined to be adopted, to become adopted by God. For adoption. Unya diri, gipredestined pa jud ka kung asa ka padong. O di pa na assurance nimo?
nga makuyog jud ka didto sa gingarian sa Ginoo. Pundokon sa Ginoo ang tuan na daan sa langit ug ang naa pa diri pundokon niya sa Ginoo kay namay mada sa kanang rapture, naapoy mabilin unya naapoy maluwas during the tribulation, naagi magpabilin ana nga na may pinili daan katong 144,000 syaro. Na gyud nay mabilin. All right? So pundokon na dayon sa Ginoo tanan, magkuyog ta tanan. Ninduta ani nga panahon oy. Na? Nganong ingon ana man ang buhaton sa Ginoo in verse number 12 that we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ. So maunay atong destination, final destination ato ra gyung himayaon ang Ginoo mga kaigsunan. Now, do you want really to glorify God or to praise God when you go to heaven? Bring as many souls as you can. Because herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Unya, i-consider din ka sa Ginoo, and that ye be my disciples. Mo na makapalipay sa Ginoo. If you want your life to become like this, keep winning souls. Keep winning souls. Keep on discipling. Mabita na nindot kayo, ma-program imong utok anang networking ba? Networking style. Di dyo ka musugot nga wa kay downline. Nga naman, kung wa kay downline, wa kay income. Mausa ni diri. Kung wa kay disciple, wa kay blessing. Kung wa kay disciple, wa kay blessing. O tanawa kung sa naitabo. Pag naa na kay disciple, giatiman ni mo siya, lifetime. Di ba? Pwede na ka nga dili mo ko imo nang i-make sure nga mag-disciple siya. So ang imo pwede gibuhat niya, ang imo disciple mo gibuhat, eventually managhan ang imuhang kanang grupo diha sa Ginoo. And don't you know nga ang kanang mga bunga sa imong bunga naapog kay blessing ana? Og sa networking pa naa kay incentive ana, infinity. Infinity na, mga kaigsunan, because it is connected. Kadakong panalangin ni Paul nato. Nga naman, because of him, na-save ang mga hintil. Kadakong panalangin. Wala si Apostle Paul, mo'y pinaka-sikat dito sa langit, mga igsoon. Amen? Wala, nindot kayo nga, makita na magyunan nato si Apostle Paul niya. No? Samtang diri, naapata diri, our life should be to the praise of His glory. Samtang naapata diri. Mana, do not waste your time. Wala gyulain. Sa imong pagpanarabaho, mana ako, gi-discourage gyud mo nako anang job. Do not stay long in your job. Nga naman, di jud ka ka-disciple diha. Hutdo na lang ng imong panahon, imong kusog, unya di ka makapundar sa imong kinabuhi, nga inighunong sa imong trabaho, ang imo na lang buhaton, magsige na lang kag panabang kay perting daghanan nimong napundo sa imong bangko. O may pundo. Inikaw man sa imong pagpanabaho, ang imong pangitaon ka naman kinsa imong support nimo sa imong katiguangon. Kinahanglan malista jud ka dito sa gobyerno kay para inig kada tuig na kay madawat. Kada buwan na kay madawat. Mao yung taon na imong paningkamutan. Di ba? Unya ang discipleship God. Tanawag unsa ni kamahal, gipalit sa Ginoo, pinagi sa iyang kinabuhi. Unya kita ato lang puniton, yam gyud naman simbaha. No? Bisan na makatunol tag ginagmay ba? Mo na gi-discourage gyud mo nako anang job kay kanang job gyud mao gyud na ang pundukanan sa mga kanang Kristohanon nga di magamit sa Ginoo. Diha mo gi-shoot sa yawa nga mabuhi lagi mo diha ay mo kabalaka o tanawa pakpakan ka, buutan man ka. Pakpakan ka diha o i-promote pa ka, himo kang leader diha. Lipay ka, bisan pag manager ka, trabahante gyapon ka, dili na imuha. Amen? Dili na imuha. Og ayaw ging na inyong disciple ana ha? Inyo to.
Uy, paminaw mo. Inyong hato. Basi imo po inon imo disciples. So, kaya ito pastor, dili sa job. Ayaw sa job. Di na magkikita ni mo sunod. Kani mo na, kinahanglan ang atong kinabuhi maghimaya sa Ginoo gyud. Number two, God's way of assuring us, we are sealed. We are sealed. God has His procedure of sealing His children. The proof of ownership, ang pag-seal sa Ginoo nato, it cannot be changed. It cannot be changed. So nindot kayo illustration ani, daghan kay mga baka diha, gapundok mga kaigsunan. Kay ang sibsibanan, ipon naman na diha. No? Kita ka na diha sa kanang laing nasod nga lapad kay ilang bakahan. No? Kita ka na sa New Zealand, gapundok ang mga baka, laing tagiya. Gapundok sila. Pero inig-uli, mga kaigsunan, di gyud magka-interchange. Kay ba mo nga no? Tungod sa tatak diri sa dapi-dapi sa baka na ay seal. Kay perting paita ko ang agdon ang gidakon sa dunggan. Ang gagmay dunggan ako. Ang dagkog dunggan imo. Pagkadagan tinan-away dunggan sa sukod. Mas dali ma-identify kung silyo. Are you listening? Ang gibuhat sa Ginoo gisilyuhan ta. Inigtanaw pa lang sayawa sa silyo, masilawan na siya. I cannot watch the seal because the seal is the Holy Spirit. Kanindot anak mga kaigsunan. Dili siya kahilabot sa silyo. Di siya kausab. Sa una, gikawat niya ang hinimo sa Ginoo. Nahimo niya. Tungod kay sa Old Testament, wala pa man pakuyugi sa balaang espiritu. Mauna nga, pwede pa matintal, malingla, pwede pa makuha niya ang binuhat sa Ginoo. Pero sa dihang gitagaan nata sa silyo, gitagaan nata sa Holy Spirit within us, the devil cannot steal us again. The devil cannot change that, mga kaigsunan. In verse number 13, Ephesians 1:13, the Bible says, in whom ye also trusted. After, tanawa, sila ni salig ka. Kano sa mana na prove na imo pagsalig? After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Tanawa ng kaluwasan. Wala niabot ang kaluwasan tungod kay buutan ka. Wala niabot ang kaluwasan tungod kay namimbro kag simbahan. Wala niabot ang kaluwasan tungod kay nikuyog kag luwas. Ang gingon sa Bible diha, in whom ye also trusted after. Tanawa ko sa mga after diha. Una, after that ye heard the word of truth. Sa dihang nakadungog ka, mo nang gisugo kita sa Ginoo, go and preach the gospel that can save. So mo nang kinahanglan makadungog jud. So after nga nakadungog sa kamatuoran, the gospel of your salvation. After, mga kaigsunan, sa sunod nga after, that ye believe. How can they believe if they cannot hear it? Di ba? So, kinahanglan na agoy manulti sa dihang gisulti nimo ang ebanghelyo nga mao'y makaluwas. Ni believe. After nga ni believe na anadayon ang kaluwasan, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. That is salvation. It cannot be changed. The devil cannot erase it. When you die, the seal is there. Kay anha na gitatak sa Ginoo sa imong kalag. Basig iguli nimo ba magtanaw pug ka asa man ako dapi-dapi nimo yung gipangita ba ang tatak HS. Holy Spirit man HS. Basig nasa akong dunggan. Pero tinimo pangita ba sa litra nga HS luwas jud ko ani basta nay HS wala oy.
Sa kalag na gisilyo sa Ginoo nimo. Mao na nga pagsilyo sa Ginoo sa Holy Spirit sa imong kalag, nabuhi ang imong espiritu. Mao na naluwas ka. Nakumpleto kag balik. Body, soul, and spirit. We are sealed. That is God's way of assuring us. Ay, kabala ka, silyado na ka. Amen? Dali ara pagitaon na nang naisilyo eh. Unya, magsiga pag yun ang silyo na to. Mabitaw na ka ng mga ungo-ungo, diha, mga kaigsunan, sila man ay mahadlok na to. Oh, sila na magkabuag dagan, inig-abot sa mana na mga Kristiyano, lupad sila. No, managala mga demonyo. Ang problema, ikaw man po'y makuyawan. Ay, ambot na lang. Pareha, gid mos bitin og ikanang tao. Bitin og tao ba? Nakuyawan biyan ang bitin na to. Nalima ka, nagkamang ko siya, naduklo na siya, patay siya. No, mo biyan ay kay ba biyan bitin, nga hapakon gini ang oos tao. Mo bitin na iyan, itago iyang og yun. Oh, ya kay ba sa tampa ako natong kiting. Mo na itong bunalan. O mura gyud mo, puros mo nga hadlok. Pagkakita as bitin sa tao, hadlok siya. Ya, ang tao po, hadlok po, no, naibitin. O mo, parihas rin na. Kana mga dautang espiritu nga, naog diri ka ng mga fallen angels ba? Mo man ay mag-ungo-ungo, diha. Mahadlok na sila nato because of the Holy Spirit. Ang kuyawan na maglakaw kag ngit-ngit, kanang dili ungo, kanang manulis, kanang mang-rape. Mo na'y kuyaw. Pero kanang nga, dautang espiritu, kalag, ingunana, mga kaigsunan, kalagot ba nimo eh? Tuo pa ka ana, nga, naana kay Holy Spirit within you. Mo nang na'y magkalabog-kalabog diha. Basta sure ka, lak imong mga, kanang portahan nimo, imong mga bintana, lak, ay tuog diha eh. Yung imong unahuna ungo, nasa kuluyo, ungo, nasa kuluyo. Wala. Tuo magkana. Amen. Oh. So we are sealed. One ay mahimo ang yawa na. Number 3, we are blessed. We are blessed. God has already given us a down payment on our inheritance to assure us that we will one day be with Him in His kingdom. Ha? Unsa gani isilyo sa ato ha? Holy Spirit ang pasiuna. The down payment of our assurance. Pasabot, basta mo down, siguradong mupalit. Amen? Pero kanamiingon, down nilang para ma-sure yun nato nga mukuha ka. Ngayon na, unya na lagi mukuha, lagi ko, ay nalang ko pa down na, kayo, salig oy. Why, klaro na. Pero sa diyang ang Ginoo ni gi-purchase ta niya mga kaigsunan para mutuo ta, naluwas ta. Gitagaan tag down payment. Gitagaan ta og pasiuna nga bayad mga igsoon. Pasiuna nga pagpaniguro nga moadto jud ka sa langit. Ang tanawa. Verse 14 sa Ephesians chapter 1. Ingos Bible, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So, gitagaan ka sa silyo, gitagaan ka sa Holy Spirit, hangtod kanus ama na siya magpabilin diha nimo. Hangtod kanus according to the Bible, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Kinsa man ang purchased possession? Kita. Until sa atong redemption. Until nga kita kuhaon na. Until nga kita mauban na sa Ginoo. Mga igsoon, magpabilin ang balang espiritu. Amen? Kita, assured ta nga luwas ta because of the Holy Spirit. Pero ang pangutan na, wala ba kay sala? Naa. But we have the assurance of the salvation.
Muna ang uban malalison nila. Sure ka, luwas ka? Kasa pa man lagi ka. Makasabi taw ta. Nga naman, ang kanang nga kaluwasan nga gipromise sa Ginoo when we die. When we go with Him. Pero naa natay assurance. Naa natay assurance nga di na gyud ta maadtog impierno. Apan inig-abot sa atong kamatayon, mahiadtog gyud ta sa langit. So ang gihatag sa Ginoo nato is the assurance that we will not go to hell. Gitawag gihapon tang saved, mga luwas. Kay naay mga pilosopo ba, ino ka, luwas na jud ka, sigurado ka luwas na jud karon. Kanang di na jud ka mamatay. Mamatay pa ko eh. Pero langit ko, ikaw man. Mo na akong entry. Ngadto sa pag-claim sa akong kaluwasan. Kay I am already paid. Naanay down payment. Naanang earnest. Unsa may pasabot na ng earnest? Kompleto na? Pasiuna. Down payment. Ang Holy Spirit is the earnest of our inheritance. Kay naapay giandam dito sa langit nga atong sundon. Naapay mansyon nga gitukod ang Ginoo nato. So unahan ka para kuan gyud nimo ba, ma-secure gyud nimo sa imong kaugalingon. Luwas gyud ko na ako Holy Spirit. Unya once nga na kay Holy Spirit, di na jud ka maimpierno. Mao na nga makasulti ta, I am saved. No? I am saved because one day, in the day nga i-redeem na ko sa Ginoo, maadto ko sa iyang gingharian. Kay ang kanang earnest of our inheritance, which is the Holy Ghost, sumpay man sa 13, magpabili na until the redemption of the purchased possession. Kita biya gi-purchase. Wa man gi-purchase ang Holy Spirit. Kita gi-purchase, gisilyuhan na ita, paid. Induta, oy. Ang silyo sa Holy Spirit, pasabot na paid. Iyan nakas Ginoo. Amen? Muna diri, careful ka. Kay makasa pa man ka. Nga naman, you only have the assurance nga kung mamatay ka, langit ka. Mo na nga, bisag unsa pa lang asala, mahimo nimo, bisan pag kanang nakapatay ka, pero luwas yung katinod ba, abot kung gano'n nakapatay ka, tingali pag ana nimo, naigo iyang agtang, nagdakag kutsundang ba niya, pag ana, guy, natusok, patay. O, nakapatay, magyapong ka na. Nya, may impirno na ka. Dili, kay naa naman kay silyo. O bisan pa og kanang gidunggam gyud nimo ngano man, kanang gibabagan ka nya patyon ka ba? So naka self defense ka, napatay nimo. Unya di nakaluwas na. Luwas gihapon. Wa na may makaputol. Muna nakanindot sa luwas. Pero di na ito ma-abuse. Kay ba sige puson ka sa Ginoo og kalit? Ipuson kag kalit ba? Are you listening? You cannot abuse your salvation. But ang giingon sa Ginoo, ang imong life is to the praise of His glory. Mauna, ang pagpaila ba nga kinsagyog ka, luwas ka. So ang imong kinabuhi maghimaya sa Ginoo. Amen. So ninduta sa assurance oy. Silyado naman ta. Unya ang silyo nakasuwat diha, paid in full. Paid in full. Amen? Nakinomdom hinong ko atong story mga kaigsunan. Ako lang i-repeat ninyo. Ngayon marag wa kadungog ang uban ani. Dunay usa ka bata, no, nga samtang naay nagguna ba sa iyang front yard. Nagguna siya sa iyang mga tanom-tanom diha. Naay usa ka bata nga murag pulubi ba og dagway. Ingon na siya, ma'am, naa kay tubig. Tanaw sa babae ba ni hunong gyud siya og trabaho? Siya nga giuhaw ka? Siya nga oh. Nya nagsigo ni si entiyan. Siya sige ha, huwat ha. Sud ang babae.
Siya rin ito kapuyo sa balay di ay. Wala na siya kanang labuans ba? Siya na lang usa. Gawa siya, nagda siya og kanang usa ka basong gatas. Ang bata pagkakita sa gatas nihilak. Nihilak ang bata. So ningon ng babae, ay sorry. Tubig yun ay imong gusto. Siya dili, ma'am. Wa pa jud ko katilaw ana. Wa pa ko katilaw ana. Wa ko nagdahom nga gatas sa imong gida. Mo to pag inom sa bata, lipaya sa bata eh. Nakahilak ang babae nga mo siya magdahom ba. So ang gibuhat niya ang kanang pagkahuman na lipay kayo ang kanang bata nilakaw na, wala na sila nagkita, dugay na. Na ospital ang katong tiguang. After how many years, mga kaigsunan nilabay? Pagka-ospital na. So, problema kay siya, kay wa man siya kwarta. Pobre man. So, alag, atiman din siya sa mga nurse, ang doktor, kuan kayo, up to date kayo nga nagkuan, gikulbaan na siya, kay nga naman, ang doktor, nagsigig bas bisita niya ba? Gasigig na siyang room, niya kadaan na, baya, mupatak, baya na ang doktor. No, magsigig patak ba? Muna, gikuyawan na gid siya niya, pero giatiman gid siya. Mo to nga naka-recover siya, niya nindot na kaayo, ma-release na siya. Niyo kanong ma-release man ko. Nangutana na siya, pila day akong bayron nun. Nganong pagawa pa mo ko ikabayad. Pag abot dito mga kaigsunan, tagaan siya release paper. Nibong siya, resibo may gihatag sa iya. Kay mo, nangutana siya, kisa may gabayad. Tanawa lang ang kuan ma'am, kanang resibo, gibutangan dito, paid in full with a glass of milk. Just a very little act of kindness. Wag ko siya kalimtis bata. Mausap ning nagwes bata, pero kaning tiguang na nakitaan ba? Mao na gyud ang naunga. Wa jud kalimot ang bata. Ingon siya, ma'am, nakahinomdom ka. Katog bata kanangay tubig. Nga imong ipainom mo gatas. Ako to. Ako to. Ingon din ang tiguang, nagampo jud ko nimo kada adlaw. Kay naguol siya ba kay dili siya ka sagop kay wa man sa siya kwarta. So mo ra gito pasaylo ako mo ra gito ako na offer nimo. Siya nga ma'am, gitubag imong pagampo kay nain ni sagop nako. O gipa-eskwela ko, mo na doktor ko. A little act of kindness, mga kaigsunan. So, kung atong buhaton ba, kanang to the praise of His glory lang bitaw, naagi mga tao nga ma-change ang kinabuhi. Wa lang yung kakibaw nga, padung na dito maguba yung kinabuhi, but na-intervene mo ba with the message of God? Let's close. Let us praise and honor God by living righteously in this world for the glory of His name. Mano ginatong buhaton mga kaigsunan. Whenever we can see an opportunity to show kindness to people, it doesn't matter how much you have. Just express Christ within you. Express lang yun. Kay sometimes na-reason ang Ginoo nganong naata sa ubos sa status sa kinabuhi. Kay katong babay, luwas man to. Luwas man to siya. Ug tungod sa iyahang naangkon nga balang espiritu siyang kasing-kasing, nangayog tubig, gatas iyang gihatag. Extra mile.
Mo na angay buhaton sa mga Kristohanon. Kung naay mo ingon nga pwede pasakyan hitch ko iskina lang, ihatod yo asa man ka pa doon. Ihatod yo na nimo kay act of kindness man na. Malay mo kanang imo gipasakay sunod adlaw nagubay mo sakyan na siya mo inaana. Di makaabot mo ka sa imong destinasyon. Di ba no? Mo na dindot yo kay ni nga i-make sure lang yun nato ni atong kinabuhi nga para sa himaya as Ginoo lang yun. Never do it for people because people will fail and people will never be contented. Zero jud ka diha. Kung kanang imong gibuhat para sa tao, zero imong points diha. Kay kaning misikag pakaon og tao, inigwa na kay pakaon, may paning iro. Kay di pa mulayas. Di ba? Pero kaning tao, mulayas na kay wala tay pagkaon diri. Munay kapait. Mo na nga para sa Ginoo gyud ta. Kini atong kinabuhi mga kaigsunan. Alright? So question for the next lesson. Ang musunod nga atong topic sa assurance, what has God prepared for us in heaven? What has God prepared for us in heaven? So di pa jud ka ma-assured ani na ay adtuonon sa langit? No? Na ay giandam ang Ginoo para nimo? So you can read in advance in John 14:1-6. John 14:1-6. But tonight, atong gikat-on mga kaigsunan, God's way of assuring us. So kay kita gipanalanginan man tas Ginoo sa assurance gisilyuhan ta sa balang espiritu ipakita nato nga naa na tay silyo mga kaigsunan. Amen. Remember the act of kindness. Kung malimtanon ka, just remember the glass of milk. Whenever you go, the glass of milk. No, daghan kay mga bata diha. Mga kaigsunan nga makita nato. Amen. Ingon pa sa kanang atong gobyerno, ang pag-asa ng lipunan ay nasa kabataan. So sa may tabo sa kabataan kung malnourished ang kasagaran. Uneducated. Kibaw na kani, gamay na kayong uneducated mga kaigsunan nga nahimong businessman. Gamay na kaya na sila. Mas daghan gyud tong nahimong piniriso, patay na, nahimong kanang kuan, kanang iro sa mga drug lord, no? Mauitig hambat, tagaan nag-armas, diha mo, ngano man, wa may education. Wala dali kayo. Pero pipila na, kanang way grado, nga ni pursue sa iyang pagkinabuhing maayo. Pipila lang na. Wala kita, namatay Kristo, dapat automatic mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for the message that you have given to us, O God. I pray that you will bless each and every one as we share this. I know that when we share this to our disciples, this is not long, but thank you, dear God, for preaching to us your message, O God, that really strikes our heart tonight. And I pray, Lord, that you will bless your people, dear God, as they practice tonight, that they will make it clear na naagyoy assurance ang matag Kristohano. And I pray that you will bless them, and especially as they share this to their disciples, please bless them, O God, for your glory. And we pray all these things in Jesus' name. Amen and amen. Could it be that up in heaven God is sitting on his throne, anticipating another sinner will soon become his own? Years of wasted living and years of toil and strife
are just about to be over as he receives the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. The Holy Spirit has been working to soften up their hearts. All he needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day, as a sinner bows his head to pray and you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. Start construction on his mansion there on Hallelujah Street. He doesn't know yet that it's waiting as the Savior he will meet. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. All heaven's rejoicing, that's the value of one.